ay tawagan ko sa si Jesus. Kung kailan kailangan sa palagi, naroon at karamay siya. Si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Kahit pilitin ko, puso ko'y maging matibay. Ang kabiguan ay dumarating sa aming buhay. Kung ako'y naroon na at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko sa si Jesus. Kung kailan kailangan siya palagi, naroon ang karamay siya. Si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Si Jesus, kung kailan kailangan siya, siya'y palaging nariyan. Naroon at karamay. Si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, sa muli isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng Panginoon, at kami po ay muling nag-aanyaya na tayo po ay magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ngayon po ay araw ng Huwebes, at salamat po sa Diyos sa kanyang dakilang katapatan sa ating pong mga buhay. Sa bawat umaga na tayo po ay nagigising na may buhay at lakas mula sa Panginoon, isang bagay na dapat po nating kilalanin at ipagpasalamat sa ating pong Panginoong Hesukristo. Sa lahat ng ating mga kababayan dito po sa Bayan ng Bulan, good morning po sa inyong lahat. At sa mga nasa ibang bansa, marahil iba ang oras niyo po dyan. Sa US ay gabi. Amen. Si Nanay Erlinda Prut ay nasa Arizona, USA. Good morning. Good evening po, Nay, dyan po sa inyong lugar. Pagpalain kayo ng Panginoon. At sa lahat ng ating mga kapatiran sa United Pentecostal Church all over the world, dahil ang UPC po ay buong mundo din po ito, na nagpapalagana po ng ebanghelyo ng kaligtasan. Amen. Good morning sa aking kaibigan dyan sa Macau, si Brother Ambong Asio. Ayan, pagpalain ka ng Panginoon na Kuya Ambong, pagpalain ng Diyos ang inyong family, maging ang iyong trabaho dyan po sa Macau. At nawa ay makadalo ka dyan sa UPC Church dyan po sa Macau, at patuloy na sama-sama tayong maglingkod sa ating pong Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Sa ating pagpapatuloy ay good morning din po sa ating mga kapatiran sa UPC Bulan, United Pentecostal Church Bulan, sa tatlong congregation na ating pong pinangangasiwaan sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Good morning sa ating mga kapatiran dyan po sa ating congregation ng UPC Magsaysay
Bulan. Pagpalain po kayo dyan ng Panginoon sa panguna ng ating coordinator dyan, si Brother Joby Laudit. I-bless po kayo ng ating Panginoon. At ganoon din po ang ating congregation dyan sa UPC Santa Remedios Bulan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At ganoon din ang ating congregation dito po sa Iquirino UPC Church Bulan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sa ating pong mga schedule ng gawain, mga kapatid, meron tayong 3 batch na pwede niyong pagpilian. Depende kung saan po kayo malapit. Ang ating pagsamba araw ng Sabado hanggang Linggo. 3 batch po yan. Sabado alas 6 ng umaga, alas 6:30 ng umaga, dyan po sa UPC Magsaysay Bulan. At Sabado pa rin, dito po sa UPC Iquirino Bulan ay alas 8 naman po ng umaga. At pag-araw naman po ng Linggo, dyan po tayo sa UPC Santa Remedios Bulan, alas 7 ng umaga. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa ating mga schedule ng gawain. At batiin ko po ang aking kamag-anak dyan sa Barangay Fabrica, si Kuya Pio Gulyoso. Pagpalain po kayo ng Panginoon, at si Ate Marilyn. Thank you po sa inyong pagdalo sa gawain, at patuloy po nawa kayong i-bless at patnubayan pa po ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos sa inyo pong buhay, at sama-sama tayong maglingkod sa ating Panginoon. At maging ang ating mga kapatiran dyan sa Barangay San Juandaan, sina Nanay Alice Gucado, Sister Eleanor, at maging sina Sister Dolores, Sister Lourdes, ayan, sina Nanay. Pagpalain din po kayo ng Panginoon, sina Brother Juan and family. I-bless po kayo dyan ng ating Panginoon. Sa ating pagpapatuloy, mga kapatid, ay i-recognize din natin ang ating mga viewers online. Sister Divine Espela Guyal, good morning. Sister Gina Godoyo, Sister Loretta Mendoza, Sister Jonah, Brother Dario Tobias, Brother Daniel Marahay, Sister Laura Gumban, Sister Helen Hailo, good morning. Sister Marilyn Erasga Beltran, Sister Helen Ditera, Sister Jane Eoy, good morning, watching from Zone 7. At Sister Ruth, pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Marlene Golyoso, si Joy Aguilar, at maging si Brother Serafin Akiwo and Sister Nanette. Brother Oli, good morning. Brother JP Flores, Brother Ismail Sahulga, Salvador Emma, ayan, si April Santos, Sister Cecil Ajok, Sister Helen Isip, Nanay Erlinda Prut, ayan, Brother Vicente Rhea Peñafiel, good morning. Sister Eileen Zabala, Sister Rose Ann San Juan Pauyo, dyan po sa Pio Duran. Salamat po sa Panginoon, mayroon na po tayong lote na mapagtatayuan ng munting panambahan natin dyan po sa lugar ng Pio Duran. Kaya hindi magtatagal ay dadalaw po ako dyan para i-supervise po yung ating gagawin. So just pray na dyan sa Pio Duran ay patuloy pang ibuhos ng Panginoon ang pagpapala. Patuloy lang ninyong tulungan dyan si Pastor Ginny Boy Lagbo sa gawain ng Panginoon, at ang Diyos ay kikilos sa inyo pong ministry dyan ng UPC Pio Duran Albay. Si Sister Mary Grace Gumayaw, good morning. Bernardo Matilde Leda Sidugen. Ayan, di ko alam kung alin po dyan yung pangalan nyo. Kung yung Bernardo, yung Matilde. Ayan. So, di ko masyadong ma-recognize. Thank you po sa inyong pagsubaybay. Sister Christy De Suyo, Brother Ronald Galang Hipolito. Ayan. Sabi ni Nanay Erlinda Prut, 2:23 ang oras nila doon, Wednesday.
Ayan, sa US, sa Arizona. Mr. Evelyn Valencia Punsalan, good morning. Mr. Magic Guetan Isiha, Mr. Egina Banisok Tayab, Mr. Lilian Mangulabnan. Ayan, Brother Lorenzo Arieta dyan sa Castilla. Ayan, pagpalain ng Panginoon at magkakaroon din po tayo dyan ng gawain sa Castilla. Ayan, sa Kumadkad. Pagpalain po kayo dyan ng Panginoon. Si Annie Ringor, good morning. Brother Raymer Caitiles, ayan, si Brother Ray, pagpalain kayo dyan ng Panginoon sa isla ng Northern Samar. Ayan. Maging si Brother Rolly Magkayan, Sister Christy and family, Brother Joven de los Reyes Dazo, Sonido Gutierrez Jennifer, Sheila May Peñaranda, Pastora Sheila May Peñaranda Ibanez ng UPC Sabah, Malaysia. Ayan. At Starlita Sultan, Brother Dennis Nelson K. Ayan. From Kenya. Thank you for watching, my brother. May the blessing of the Lord be upon your family and ministry. Brother Felipe Iscresa, Brother Reuben Gordola, happy birthday po. Ayan, ang ating kapatid dyan sa Santa Remedios, kaarawan niya po ngayon. Brother Reuben Gordola, i-bless po kayo ng Panginoon. Si Sir Ray Galo Sr., si GM Olitan from Ternate, Northern Samar. Ayan, pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Marian Teves, Sister Eleanor Giucado, good morning. Si Brother Michael Regidor, our technician na nag-assist sa atin dyan sa New Gen FM station. Kaya napapakinggan po tayo ngayon dyan sa New Gen FM. Sister Maricon Hibaga, maging si Brother Dexter Bayugo. Ayan, i-bless po kayo ng Panginoon. Sister Yoli Albao, Sister Leone Carion, kung di ako nagkakamali, ito ay sa Northern Luzon. Pagpalain po kayo dyan ng Panginoon. Maging si Sister Arlene Padilla, Brother Nelson Viesca, si Det San Jose. I-bless po kayo ng Panginoon. So, paki-share na lang po, mga kapatid, ng ating episode ngayong umaga, at patuloy po tayong i-bless ng ating pong Panginoon sa ating pong paglilingkod sa Kanya. At sa ating pagpapatuloy, mga kapatid, tayo po muna ay manalangin upang hilingin po natin ang patnubay ng Panginoon sa pag-aaral po natin ng Kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, kami po ay dumudulog sa iyong harapan. Sa umagang ito kami po ay nagpapasalamat sa panibagong pagkakataon na muli ang iyong banal na salita ay aming pong maihatid sa bawat tahanan sa pamagitan ng radyo sa New Gen FM at ganoon din sa page ng UPC Bulan Church sa aming Facebook Live. Salamat po, Panginoon, sa panibagong umaga na ipinagkaloob mo sa amin, sa magdamag na kapahingahan, sa hininga ng buhay na taglay po namin, kung anuman ang mga pagsubok na kinakaharap ng aming mga kababayan, mga taga-subaybay. Dalangin po namin na samahan mo po ang bawat isa at patuloy nilang madama sa gitna ng iba't ibang sitwasyon ng buhay. Madama nila ang iyong kalinga, ang iyong pag-ibig, ang iyong pag-aakay sa kanila patungo sa iyong katuwiran at sa iyong kabanalan. Mangusap ka po, Panginoon, sa puso at isipan ng lahat ng nakikinig, nanonood sa umagang ito sa programang ito. Patuloy mong katagpuin ang pangangailangan ng aming mga kababayan. Marahil ang ilan ay nakaranas ng mga mabibigat na pasanin, mabibigat na mga suliranin, mga karamdaman, at maaaring ang iba ay nasa loob ng hospital na nakasubaybay po sa amin. Abutin mo po sila ng iyong kapangyarihan at ng iyong mapagpalang kamay. Dalangin na Mr. Norma Guyal habang siya nasa ospital, Panginoon. Igawad mo po sa kanya ang kompletong kagalingan. Amin pong dalangin, Panginoon, ang iyong mapaghimalang kamay
ay igawad mo po sa Kanya. Sapagkat alam namin na sa kapangyarihan ng iyong pangalan ay wala pong imposible. We continue to trust in you and to have faith in you, Panginoon. Sapagkat anumang bagay sa mundong ito, mga pwede naming pag-alinlanganan tungkol sa iyo, amin pong iwinawaksi at pinipili naming sampalatayanan ka sapagkat ikaw ay Diyos na tunay na makapangyarihan sa lahat. Pagpalain mo ang lahat ng aming mga kababayan at mga nakasubaybay ngayon. Saan man sila naroon, iabot mo po sa kanila ang iyong mapagpalang kamay at magligtas ka po na maraming mga kababayan po namin. Lalong-lalo na sa panahon ngayon na palapit na po ang iyong pagparito. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy kang mangusap sa aming mga kababayan every time na naririnig nila at napapanood ang ganitong programa. Nawa hindi lang ito lalagpas sa kanilang kabilang tainga, kundi Panginoon titimo sa kanilang puso ang iyong mga salita na aming ipaglilingkod. Salamat Panginoon na alam po namin na ikaw ay kikilos sa buhay ng aming mga kababayan habang ongoing ang programang ito. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen. Sa Kanya lang ako aasa. Maiiwasan ba Patuloy tayo mga kapatid sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At sa pagkakataong ito, tayo po ay dadako na sa salita po ng ating Panginoon. Buksan natin ang ating banal na kasulatan, mga kapatid. Dito po sa aklat ng Philippians chapter 2 verse 13. Ganito po ang ating mababasa. For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa Kanyang mabuting kalooban. Praise God. So, pagpalain ng Panginoon ang Kanyang banal na salita na ating natunghayan sa umagang ito. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay ang paksang pinamagatang no matter what and how we feel, God is working. No matter what and how we feel, God is working. I believe that we are facing different situation in life. Depende kung saan kayo naroon, kung ano ang inyong sitwasyon, mga kapatid. Tayo ay humaharap sa iba't ibang sitwasyon ng buhay. May nasa pagsubok, may nasa pagpapala, may nasa kapighatian, meron namang nasa katagumpayan, merong nasa karamdaman, at meron namang nasa kagalingan. So, sa buhay na ito, iba-iba ang ating mga pinagdadaan ng sitwasyon. Subalit, nais ko pong ipaalaala sa atin, mga kapatid, na ang kapangyarihan ng Panginoon ay hindi saklaw ng mga sitwasyon sa buhay natin. Regardless kung ano man ang ating kalagayan, ikaw man ay mahirap o mayaman, kikilos ang Diyos sa iyo tumpak sa iyong pangangailangan. Ikaw ay nagugulumihanan, darating siya sa iyo bilang kapayapaan. So no matter how and what you feel, God is working. Sa umagang ito, mga kapatid, I believe na kung maging sensitive lamang ang ating mga taga-subaybay sa pangungusap
at pagkilos ng Panginoon, at this very moment, mga kapatid, ang Diyos ay kikilos. Ang Diyos ay mangungusap. Ang Diyos ay maghahayag ng kanyang kalooban sa ating pong mga buhay. Ang kailangan lamang po ay bigyan natin siya ng daan sa buhay ng bawat isa sa atin. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon, mga kapatid. Bigyan natin ng daan ang Panginoon. So bakit may mga tao na hindi nila nararamdaman ang pagkilos ng Panginoon? Dahil sila po ay distracted ng maraming bagay sa mundong ito. Now, hindi po ang Diyos nakadepende sa ating feelings. Amen. Iba-iba ang pakiramdam ng tao, pabago-bago ang pakiramdam ng tao. Kaya hindi po natin pwedeng ikulong ang Panginoon sa ating mga pakiramdam. Feelings, generalized bodily consciousness or sensation, an emotional state or reaction, a sensation experienced through these senses. Nais kong i-remind tayo, mga kapatid at mga kababayan, na hindi ang Diyos saklaw ng ating 5 senses. Ano po ba yung ating 5 senses? Sight, yung paningin. Hearing, yung ating pandinig. Yung ating smelling, yung pangamoy. Yung ating taste, yung panlasa. At yung touch, pandama. So, yung 5 human senses, hindi po dyan natin mararamdaman ang Panginoon. That's the reason why many people are saying, I don't feel God in my life. Hindi ko nararamdaman ang Panginoon sa buhay ko. Dahil marahil ang basihan nila ay ang 5 senses ng tao. Pero hindi po dyan kumikilos ang Panginoon sa ating 5 senses. For example, yung sight, mga kapatid, alam natin that the very nature of God, you cannot see God literally. Because according to John chapter 4 verse 24, the nature of God, He is a spirit. That's why when we worship God in spirit and in truth. You cannot see God. So, using the sense of sight, hindi mo mararamdaman ang Panginoon. Hindi mo siya ma-encounter using 5 senses of human senses. Kapatid. So, mayroon pong ibang sense na doon natin ma-encounter ang Panginoon. Kapatid. So sa ating pandama, panlasa, pangamoy, pandinig, paningin, wala dyan ang Panginoon. Mga kapatid. Kaya nga, dahil hindi siya nakikita, ang kailangan natin ay yung sense of faith sa Panginoon. According to Hebrews chapter 11 verse 1 and in verse 6, now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. And verse 6, but without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan ng mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Yun ang description ng pananampalataya. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos
at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kanya'y nagsisihanap. Ayan. So, dinescribe ng Book of Hebrews what is faith, mga kapatid. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. So, our access to God is no other than faith. That's why without faith, you cannot access the Lord. Because without faith, it is impossible to please God. So ito yung wala sa marami, mga kapatid. Kompleto yung kanilang human senses, but they don't have the sense of faith to access the power of God. Kaya yun ang ating ipinaglilingkod, mga kapatid, sa programang ito, to encourage our viewers and listeners to have faith in God. Sapagkat kung walang pananampalataya, kahit ang pagtawag mo sa Diyos, karumal-dumal sa Kanya, mga kapatid. Kahit ang pagtawag mo sa Diyos, when you are doing that without faith, mga kapatid, is abomination unto God. Kung walang pananampalataya, kahit anong sacrifice na gawin mo para sa Diyos, mga kapatid, hindi siya malulugod. Without faith, it is impossible to please God. Naintindihan ba natin yung salitang impossible? Kung walang pananampalataya, yan, ay hindi magiging kalugod-lugod sa Diyos ang tao. Kaya nga ang kaligtasan natin, by faith. Pero tinalakay natin na yung faith na ito ay yung faith na may accompanied na action or obedience. Because faith without work is dead. Hindi passive na faith, kundi active na faith. Yung active na faith, buhay po yun. It includes obedience. Kung ano ang kalooban ng Panginoon, sinusunod natin. Now, doon sa 5 senses, pang tao lang po yun. Pero hindi natin yung pwedeng i-apply to encounter God. Hindi natin siya makikita ng ating mata. Hindi naman natin siya naririnig ng literally. Mga kapatid, hindi naman natin naaamoy ang Panginoon. Ano ba ang amoy ng Panginoon? Hindi naman natin nalalasahan ng ating dila ang Panginoon. Hindi rin natin siya mahawakan. Mga kapatid, kaya nga ang principle ng Panginoon, if you come to Him, have faith in Him. Manampalataya. Kaya sinaway niya si Tomas, mga kapatid. Sapagkat si Tomas ay nag-alinlangan, sabi ng Panginoon kay Tomas, mapalad ka Tomas, na sumampalataya ka dahil nakita mo ako. Subalit mas mapalad yung naniwala kahit hindi ako nakita. Ayan. Kaya yung mga pananaw, prinsipyo na to see is to believe, okay yan. Pag pangako ang pinag-uusapan galing sa tao. Pangako galing sa politiko, pwede mong applyan yan. Dapat applyan mo yan ng to see is to believe. Pero yung pangako ng Diyos, hindi mo pwedeng gamitan ng to see is to believe. Dahil pag hindi ka una naniwala, hindi mo talaga makikita. So sa Panginoon, not to see is to believe, but believe first, then you will see. Nakita nyo yung kabaliktaran, mga kapatid. Kung ang kausap mo ay tao, tama lang na sigurista ka. Maniwala ka pag nakita mo na o pag hawak mo na. To touch is true. To see is to believe. To touch is true. Pag nahawakan ko, yun, totoo na yan. Pag nakita ko, maniwala na ako. Pero pag nahawakan ko, totoo na yan. Pwede mong gamitin yan sa kapwa-tao. Pero sa Diyos, hindi yan applicable. Ang prinsipyo ng Panginoon, believe first and you will see.
So ang dahilan kung bakit maraming mga tao ay hindi nila ma-access ang Panginoon sapagkat ang tanging access ng tao sa Diyos ay pananampalataya. Meron akong nakausap, pastor, nagpipray naman ako sa Panginoon. Alam naman ng Panginoon yung pangangailangan ko. Bakit hindi niya ako tinutugon? Ang tanong, do you have faith? Kung titingnan natin sa Biblia, nung si Jesus Christ ay nagmi-ministry, bawat pinapagaling niya, ang lagi niyang unang itinatanong ay sumasampalataya ka baga na magagawa ko ito. Nung ang bulag ay kanyang pinagaling, yung bulag ay sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa amin. Tinanong sila ng Panginoon, ano ang ibig niyong gawin ko sa iyo? Sabi ng bulag, gusto naming makakita. Ang tanong ng Panginoon, sumasampalataya ka ba na magagawa ko ito sa iyo? Yan, yun ang unang sinisiguro ng Panginoon bago siya kikilos. Mga kapatid, tinitiyak ng Panginoon na yung taong bibigyan niya ng pabor ay may pananampalataya. Kasi kahit may pangangailangan ka, hindi ang Diyos na-attract sa need ng tao. Na-attract ang Diyos sa faith na mayroon ang tao. Kaya pansinin nyo, kahit hirap ka na sa buhay, tawag ka ng tawag sa Diyos, but without faith, your prayer is useless. Walang sagot. Walang katugunan. At pansinin nyo po, ang gustong laging pagdiskitahan ng dyablo tuwing nangihina tayo sa paglilingkod sa Diyos ay ang ating pananampalataya. Hinahasikan niya ito ng mga pag-aalinlangan. Dahil ang gusto ng dyablo ay panghinain, sirain ang ating pananampalataya sa Panginoon upang hindi na gagana ang lahat ng bagay. Once na faith natin sa Diyos ay nasira, lahat na, everything about your relationship with God will be destroyed kapag nauna na ang pananampalataya na nasira. So be strong in your faith to God. No matter how you feel, God is working. And sometimes when we pray, when we worship the Lord, hindi natin ramdam agad na nariyan siya. Pero pag alam mong tama ang iyong pagpupuri at pagsamba, pananalangin, just continue what you're doing. Huwag kang mag-rely sa iyong pakiramdam because we don't serve God based on our feelings. Worship God in spirit and in truth. Na kahit sa iyong panalangin, hindi mo siya ramdam dahil ang dami mong problema, ang daming distraction, tuloy-tuloy mo lang gawin. Manalangin ka ng manalangin sa Panginoon, not based on your feelings, kundi base sa iyong pananampalataya. And later on, mararamdaman mo na ang Diyos ay nariyan lang pala. Natatakpan lang ng mga alalahanin. Kumbaga, yung araw, hindi naman po umaalis ang araw, mga kapatid. Ang araw ay naka-steady yan. Kapag tag-ulan, hindi natin nakikita ang araw. Dahil nababalot ng ulap. Pero hindi mo pwedeng pagbintangan na ay tinamad ang araw na sumikat kaninang umaga dahil hindi nagpakita buong maghapon. Ang araw ay naandyan lang. Kaya lang, may panahon na nakikita mo at may panahon na hindi. Kasi ang ulap ay nakaharang sa araw. Ganon din ang Panginoon. Ang Panginoon ay laging nariyan. Ngunit minsan natatakpan niya ng mga ulap, ng mga pagsubok, ulap ng mga pag-aalinlangan. Ituloy-tuloy mo lang yung pagtitiwala mo sa Diyos. Makikita mo na sa kabila ng ulap ay merong lumiliwanag na araw. At yung ulap na yan ay hindi naman yan pangwalang hanggan. Mahahawi din yan paglipas ng panahon. At makikita natin ang liwanag ng araw. Ganon din po ang Panginoon.
Kaya sa mga mananampalataya, huwag tayong maging moody o nakadepende sa feelings ang paglilingkod. Kasi may mga panahon sa buhay Kristiyano na wala ka nang makikitang encouragement para magpatuloy. Subalit kung pinipili mo pa rin magpatuloy despite of negative situation in this life, mga kapatid, ibig sabihin lumalago ang iyong pananampalataya. Hindi dapat nakabase sa pakiramdam, kundi sa katotohanan, sa espiritu at sa katotohanan. So, serve the Lord based on spirit and in truth. Pray and worship the Lord based on spirit and in truth. Laging magkasama po yan, mga kapatid. Kikilos ang Panginoon, kumikilos siya, kahit hindi mo ramdam, ang Diyos ay nariyan. Kasi yung feelings natin minsan nabubulag ito, mga kapatid. Nakadepende kasi yung feelings sa sitwasyon. Pag maganda ang nangyayari, masaya yung mood mo, masaya yung pakiramdam mo, hindi ang Diyos nakadepende sa kung ano yung mga moods natin. Dahil He is the God of all season. Siya ang Diyos sa lahat ng panahon, mga kapatid. Kaya may mga panahon man na nagpipray ka na parang hindi mo siya ramdam, just continue to pray. Amen. Trust in the Lord that He is listening, mga kapatid. Siya ay nakikinig sa iyo. At yan ay pangako ng Panginoon. Call upon me, and I will answer you. So, yung pang-anim na sense, yun ang meron tayong access sa Panginoon. Doon sa 5 senses of human 5 senses, wala doon. Hindi natin doon maramdaman ng Panginoon. Pero sa pang-anim na sense, ito po ay sense of faith. Pananampalataya na to, spiritual ito. Doon tayo mayroong access sa Panginoon. In the book of Isaiah chapter 43 verse 19 to 20, Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. The beasts of the field shall honor me, the dragons and the owls, because I give waters in the wilderness and rivers in the desert, to give drink to my people, my chosen. Ayan. Isaiah 43, 19 to 20. Narito, ako'y gagawa ng bagong bagay. Ayan. Ngayon, yaoy lalabas, hindi baga ninyo malalaman yaon? Gagawa rin ako ng daan sa lupang masukal at mga ilog sa ilang. Pararangalan ako ng mga hayop sa parang, ng mga tsakal at ng mga averstrus, sapagkat ako'y nagbibigay ng tubig sa lupaing masukal at ng mga ilog sa ilang, upang painumin ang aking bayan na aking pinili. Purihin ang Panginoon. Paano niya ito gagawin? Trust in Him. Jeremiah 32 verse 27, Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Narito, ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao. May anumang bagay-baga na totoong mahirap sa akin? Wala pong mahirap para sa Diyos. Kaya lang, hindi siya kikilos kung wala kang pananampalataya. For example, may malubhakang karamdaman. Naniniwala ka ba na kaya ka ng Diyos pagalingin? Yan ang isettle mo sa Panginoon. Because if you have faith, then nothing is impossible with God. Amen. Walang imposible sa Diyos. Kapag ikaw ay may sapat na pananampalataya, you can command mountains to be removed by faith according to Jesus Christ Himself, mga kapatid. Pananampalataya, yun ang nagpapaandar sa kapangyarihan ng Panginoon upang kumilos. Faith, yan ay pwede nating ituring sa sasakyan na starter, mga kapatid. Yung mga sasakyan na hindi gumagana ang starter, tinutulak.
Kaya yung mga kapatiran na itutulak mo pa para magsimba, walang starter yon. Mahina ang pananampalataya. Kung hindi mo dalawin, hindi magsisimba. Alam na naman ang katotohanan. Ayan, para siyang sasakyan na walang starter. Ano ang ginagawa natin doon sa mga manual transmission na sasakyan? Kapag ayaw umandar, tinutulak natin. Huwag tayong maging ditulak. Kung naglilingkod ka sa Diyos, magkusa ka na. Huwag kang maghintay na may tutulak pa sa iyo na makasimba. Huwag kang maghintay ng visitation before you go to church kung ikaw ay matagal ng mananampalataya. Mag-strive ka na, magkusa ka na. Alam mo na yung tama. Para yung panahon ng mga manggagawa ay mailaan doon sa mga hindi pa nakakaalam. Alam niyo mga kapatid, kaya may mga simbahan na mabagal ang paglago dahil maraming pa-baby na membro. Sa halip na maging katuwang ng pastor sa pag-aalaga ng mga tupa, sila yung alagain. Kaya sa halip na ang pastor ay maka-evangelize ng iba, sila yung laging binibigyan. Parang pamilya yan, mga kapatid. Kung may bunsong anak na bagong panganak, hindi man pwedeng magpapakarga pa yung panganay. Kapatid, dapat katuwang na yun ng magulang sa pag-aalaga sa mga bagong panganak na kapatid. Ganon yung dapat orientation sa church. Yung mga matatagal na katuwang yan ng pastor sa pag-aalaga, hindi taga-tisod kasi matagal na ako rito, nauna ako sa iyo rito. Taga-tisod ka na. Hindi ministry ang maninisod, mga kapatid. May mga katitisuran sa bawat simbahan, pero hindi po kasama sa fivefold ministry na ikaw ay maninisod sa simbahan, mga kapatid. Kung ikaw ay matagal ng Kristiyano, magkusa ka na. Huwag ka na maghintay na ikaw ay itulak. Amen. Paandarin mo ang iyong pananampalataya. Walang mahirap sa Diyos. As long as you show your faith to God, then He will move. Siya ay kikilos ayon sa kanyang kalooban. Praise the Lord. In Genesis chapter 18 verse 14, is anything too hard for the Lord? At the time appointed, I will return unto thee according to the time of life, and Sarah shall have a son. Ito yung panahon na si Sarah at si Abraham ay walang anak. 100 years old na si Abraham and 90 years old si Sarah. At ito ay sa makataong paningin ay double impossible na ito na magkaanak. Pero nangyari, nanganak si Abraham at si Sarah ay 90 years old, ipinanganak nila ang pangako ng Panginoon na si Isaac. So wala pong mahirap sa Panginoon. May anumang bagay kayang napakahirap sa Panginoon? Wala po. Sa tadhanang panahon ay babalik ako sa iyo sa taong darating, at si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki. Ito yung nire-refresh ng Panginoon si Abraham sa pangako ng Diyos na siya ay magiging ama ng isang dakilang bansa. Kaya yung Israel ngayon, mga kapatid, nagsimula yan sa pangako ng Diyos kay Abraham na magkakaanak sila despite the fact na sila'y baog, mga kapatid. Pero pinangakuan sila ng Panginoon because out of nothing, if you have faith, out of nothing, God can do something for you. Ganyang kadakila yung kapangyarihan ng Diyos kapag mayroong kang pananampalataya. So in Jeremiah chapter 29 verse 11 to 13, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. And ye shall seek me and find me, when ye shall search for me with all your hearts. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas
at kayo'y magsisitawag sa akin at kayo'y magsisiyaon at magsisidalangin sa akin at aking didinggin kayo at inyong hahanapin ako at masusumpungan ako pagka inyong sisiyasatin ako ng inyong buong puso. Ayan. So mga kapatid, assurance yan na binibigay ng Panginoon na humanap ka at makakasumpong ka. Lalo na kung ang hinahanap mo ay ang Diyos, bago mo pa man maramdamang hanapin ang Diyos, matagal ka nang hinahanap ng Diyos. Kaya yung mga taong hinahanap ang Diyos, hindi pwedeng hindi nila masumpungan. Kasi ang Diyos ang unang naghahanap sa atin. Amen. Kapag naghanapan kayo, magkakatagpo kayo. Ayan. So hinahanap ka ng Diyos, at ngayon, maramdaman mo na gusto mong hanapin ang Diyos, hindi pwedeng hindi kayo magkatagpo, mga kapatid. So, yan po ang ating natalakay. No matter how and what you feel, sa ngayon, iba-ibang sitwasyon, nasa problema ka, kagipitan, karamdaman, huwag kang dumepende sa iyong pakiramdam. Kumikilos ang Panginoon. Just express your faith to God. Pray until something happen. May awa ang Diyos. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Just show your faith to God. Na kagaya nung message natin last Sunday, mga kapatid, na kahit ano pa man ang mangyari, piliin mo laging paniwalaan ang Diyos. Lagi kang may advantage kapag may pananampalataya ka sa ating pong Panginoon. So, to God be all the glory. That's all for today. I hope na ito ay naging encouragement sa inyo na huwag kayong dumepende sa pakiramdam. Kasi ang pakiramdam natin, pabago-bago yan. Masaya ka ngayon, malungkot ka mamaya. So, ang paglilingkod sa Diyos, regardless kung ano man ang feelings mo, serve the Lord with gladness. Serve the Lord ng merong kasiglahan, mga kapatid. Always abounding in the works of the Lord. For as much as we know that our labor is not in vain in the Lord. So purihin ang Panginoon, mga kapatid. Tapos na yung ating oras. Paki-share na lang ng ating episode ngayong umaga at marami pa ang makapanood at mapagpala at mapaalalahanan na hindi tayo dapat nakadepende sa ating 5 senses pagdating sa paglilingkod sa Diyos. Kailangan sa sense of faith tayo nakadepende. Always express your faith to God. Dahil ang nagpapaandar sa kapangyarihan ng Panginoon para kumilos ay ang pagkakaroon natin ng pananampalataya. So, yan po ang ating natalakay, mga kapatid. Salamat sa Panginoon at tayo po ay pansamantalang magtatapos. Tayo po muli ay manalangin. Praise the Lord. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito sa salita mo na nagre-remind sa amin at sa aming mga kababayan kung gaano kahalaga na kami ay kikilos sa pananampalataya, sapagkat kung wala ang pananampalataya ay hindi ka malulugod sa sino man sa amin. Regardless kung ano man ang aming mga sacrifices na gagawin, kung walang pananampalataya, hindi ka malulugod. Kaya Panginoon, dalangin po namin increase the faith of our followers in Facebook and viewers, Panginoon. Aming mga taga-subaybay sa radyo, dagdagan mo ang kanilang pananampalataya. Patuloy nilang makita ang iyong kapangyarihan, pagkilos, nakatatagpuin mo po ang kanilang pangangailangan sa kanilang paglapit sa iyo na may pananampalataya. Maraming salamat, Panginoon, and we pray na ipadama mo ang iyong pagkilos sa buhay ng aming mga kababayan. Yung mga may taglay na karamdaman, Panginoon, pagkalooban mo po ng himala at kagalingan, Panginoon. Ang sino mang sumasampalataya ng lubusan ngayon na may mga iba't ibang sitwasyong kinakaharap, mga suliranin, kagipitan, karamdaman, kagulumihanan. Panginoon, ayon sa iyong
salita. Mangyari sa kanila ang iyong kalooban habang sila ay nananampalataya sa iyong kapangyarihan. Maraming salamat, Panginoon. Purihin ka, sambahin ang iyong dakilang pangalan. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. So mga kapatid, pakishare ng ating episode sa inyong mga Facebook friends at mga kapamilya upang marami pa po ang palakasin ng Panginoon spiritually. At sa ating pagtatapos, ang ating mga gawain, ipinag-aanyaya po namin sa inyo ang ating pagsamba Sabado at Linggo. 3 batch po yan na pwede niyong pagpilian. Sabado, alas 6:30 ng umaga, dyan po tayo sa Barangay Magsaysay, Bulan, UPC Church. At Sabado pa rin, alas 8 ng umaga, dito po tayo sa congregation ng UPC Ikirino, Bulan. At pagdating ng Linggo, dyan po tayo sa UPC Santa Remedios, Bulan, sa tapat ng Bulan Gymnasium. Ang gawain po natin dyan ay Linggo, alas 7 ng umaga. Salamat po sa inyong pagsubaybay, pagpalain kayo ng Panginoon. At muli ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church, Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at lagi nating tandaan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa.